Hallelujah! At ngayong gabi, bago tayo makapakinig ng mga awitin mula sa ating mga kasama na taga-Rosario, makakapakinig din tayo ng mga patotoo. Pwede ba tayong tumayo lahat muna, tayo manalangin? Para magtagumpay tayo ngayong gabi sa gawain ng Panginoon. Wala mo ng maingay, lahat ay pumikit at magsasalita. Ako lang yung magsasalita. Ay manalangin, Ama naming Diyos na buhay, banal, dakila at makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang dahilan, Panginoon, kaya kami narito, kaya naman, Panginoon, inaanyayahan ka namin, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Ikaw ang siyang kumilos, ikaw siyang mangusap, Panginoon. Pagpalain mo ang kabataang ito, Panginoon. Lagyan mo sila ng kasabikan, kauhawan sa iyong mga salita. Kumilos ka, Panginoon, sa kanilang buhay. Ang bawat may gagampanan ngayong gabi, Panginoon, gamitin mo sa pinaka-epektibong paraan, Panginoon, ang paglilingkod sa iyo mula sa mag-MC, sa aawit, sa magpapatotoo, at higit sa lahat, kasihan mo rin ang magbabahagi ng iyong mga salita mamaya, Panginoon. Inaangkin po namin ang katagumpayan sa iyong lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen! At ngayong gabi ay binibigay ko na sa aking kasama. Sino nang gusto makapakinig ng awitin? Amen! Binibigay ko na po kay Brother Joe. So, binibigay ko pa ang pagkakataon. Praise God sa mga gabi sa mga Islam. Sino masaya ngayong gabi? At syempre kami po ay masaya na narito kayo ngayong gabi. Amen? Ako nga pala si Kuya, Brother Jonathan. Gusto niyo bang marinig yung aking patotoo muna? Bago ako aawit? O paano po, kung sino ba si Kuya Jonathan nung hindi pa nakakilala sa Panginoon? Ako po yung dati isang kabataan na kung saan ay nakaranas po ng hindi magandang karanasan sa buhay dahil ang tatay ko pinatay. Ang tatay ko ay pinugutan lang naman ng ulo. Sarap ba yun? Hindi, no? So, pinugutan siya ng ulo, almost binidit na po siya, itong balat na lang sa batok yung kumakapit para tuloy yung maghiwalay yung katawan at ulo niya. So, ganun po sa amin, sa Mindanao noon. At sa mura kong edad ay nagkaroon ako ng maraming katanungan na bakit po kaya pinatay ang aking tatay. At sa ganoong edad ko po ay nagkaroon ako ng sama ng loob, galit, puot, lalo na nung nakilala ko pa yung mga pumatay sa kanya. Diba? Mas okay na lang sana na hindi ko nakilala sila. Diba? Para wala akong iisipin. Yung punto na matutulog ka na, nakapikit ka naman, pero nakikita mo yung mukha ng mga tao na yon na pumatay doon sa kanya. So sa ganung kaisipan, sa ganung edad ko po ay punong-puno ako ng kabaitan, punong-puno ako ng galit, puot, paghihiganti. Ikwento ko lang, yung isa doon sa mga pumatay ay merong anak na dalaga. Atin-atin lang ito na ay gusto sa akin. Wow, lakas naman. Kapal naman. So, nung time na yon ay pinag-isipan ko, noong time na yon sabi ko sa pinsan ko, kasi ang plano namin, gaghasain namin itong babaeng ito pagkatapos namin pansamantalahan ay pagtatap-tapin namin ang kanyang katawan. So, nag-disco muna kami, nag-inuman muna kami, pero ang plano namin doon sa likod ng school namin ng elementarya ay doon namin siya isasagawa. Pero dumating po yung point na sabi ng pinsan ko, tara na. Nangangatog na po ako at pinagpapawisan ako ng malalaking butil ng pawis at hindi po nangyari yon. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon na hindi nangyari. Kasi kung nangyari, baka marahil ako ay patay na rin, nasa bilangguan hanggang ngayon, hindi na makaya ay nakapatay din. Ang isang bagay po na pinapasalamat ko sa Panginoon, alam niyo po, napakahirap pong magtatawad. Di ba? Hindi po madaling magpatawad, alam pag nakikita mo. Pag nasa salubong mo, liliit yung mundo mo kasi iiwas ka, ayaw mo siyang masalubong dahil baka masapak mo. Ang prayer ko sa kanila noon, sana mamatay na kayo. Sana madisgrasya kayo, sana masagasaan kayo. Yun ang sabi ko sa kanila. Pero dahil sa salita ng Panginoon, okay, naabot na salita, Panginoon, ganun aking kalalagayan. So,
Gusto kong makalimutan yung masalimot kong karanasan, kaya nagpapakalunod ako sa alak. Natutuwa akong gumamit ng droga, ng shabu. Dumating po sa point na nanunungkit na ako ng sinampay ng kapitbahay ko para lang meron akong maipambili ng aking bisyo. Ganun po nakakaya ang aking buhay. Pero salamat sa Panginoon na meron po nagbabahagi na salita ng Diyos. Ang sabi ng mga ngaral, ano man ang iyong kalalagayan, ano man ang iyong problema, suliranin sa buhay, bakit hindi mo subukan ang ating Panginoon? At doon po, sabi niya, walang mawawala sa iyo kung tatanggapin mo ang ating Panginoon. At doon sa ganung sitwasyon ko, ako'y punong-puno ng kabigatan, problema na iyon. Ganun pa, ang buhay ko ay napapariwaraan na, naroon na sa bisyo. Pero bigo po ako, hindi ko po nasumpungan ang tunay na kagalak, kapayapaan, maging to the point na gusto ka rin magbago, pero hindi ko nabago ang aking sarili. Pero salamat, ang Panginoon po ay totoo. Nung tinanggap ko po ang ating Panginoon, tunay nga na napatunayan ko na ang Diyos ang siyang tumutulong sa iyo, yung hindi mo marunong magpatawad, ay mapapatawad mo dahil sa ating Panginoon. Amen? At yung mga tao na yun, sa ngayon, ay hindi na po ako nagpe-pray sana malis kasi mamatay sila. Kuning aking panalangin ngayon, sila ay maligtas bago sila mawala sa mundong ibabaw. Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil hindi lang ako binigyan ng tunay na kagalag kapayapaan, pinago aking buhay at napatawad ko na po sila. Kaya ang awiting ito po yung kapayapaan, na ang kapayapaan hindi ito sa panahon na wala kang problema. Ang kapayapaan ito ay hindi ito sa panahon na kung saan ay easy life lang, smooth sailing lang yung buhay natin. Ang kapayapaan ito na pangako ng Panginoon, na bigay ng Panginoon, ay kapayapaan na dumaramas ka ng kakaibang karanasan, problema sa iyong buhay, na mayroong totoong kagalakan o kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon. Gusto mo ba yun, kaibigan? O rin ang kapayapaan? Sa Panginoon lang natin matatagpuan. Palakpakan natin po yun. Pakinggan niyo po ang mga kapayapaan. panahon na kung saan tayo ay parang nagiging hopeless tayo sa ating buhay. Para bagang
Hindi natin mahagilap ang pag-asa sa buhay. Pero kapag tayo ay lumalapit sa Panginoon, sabi niya, tumawag ka sa Kanya at siya'y sasagot at gagawa ng mga dakilang bagay. Pag sihanap ka ay makakasumpong, umatok at magbubuksan, manalangin ka, sumampalataya ka na ito'y tinanggap na. Kaya ang mga bagay na ating hinahanap dito sa sanlibutan, marahil ay sa Panginoon lang natin masusumpungan. Amen? Kaya patuloy po tayo, pakinggan po natin sa pang-awitin na may pamagat na katugunan. Sa buhay ng tao'y dumarating paghihirap na di mo akalain. Katulad ng ating napapansin, laganap sa paligid ang daig. Buksan mo ang puso't isipan, si Jesus lamang ang katugunan. Tanging siya ang iyong kailangan, tutugon sa iyong inaasahan. Tao'y hindi magkasundo-sundo, dahil ang hanggan ay pansarili nito. Hanggang kailan pa kaya magbabago? Hihintayin ka bang lumalapit ko? Buksan mo ang puso't isipan, si Jesus lamang ang katugunan. Tanging siya ang iyong kailangan, tutugon sa iyong inaasahan. Buksan mo ang puso't isipan, si Jesus lamang ang katugunan. Tanging siya ang iyong kailangan, tutugon sa iyong inaasahan. Buksan mo ang puso't isipan, si Jesus lamang ang katugunan. Tanging siya ang iyong kailangan, tutugon sa iyong inaasahan. Itanim sa iyong kalooban, ang Panginoon handa kang tulungan. Ang Panginoon handa kang tulungan. Ang Panginoon handa kang Praise God. Hallelujah. So, salamat. At ngayong gabi ay tinatawag ko isang kapatid. Ewan ko kung aabit siya, o tutula, o mag-rap. Kaya lang siya na pong bahala. Sino pong gusto magic?
So tayo po ay ako po narito para ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos. Aking patotoo. Amen. So, sino po ito yung 12 years old? Hindi pa kita sa 12 years old. 12 years old. The age of 12 years old, ako po ay natuto ng mag-take ng sigarilyo. Sino dito ng sigarilyo? So, ako dati, ang dating buhay ko noon, okay, wala pa sa Panginoon. Ang buhay ko ay masabi kong magulo, wala pagtutunguhan. Alipin ako ng mga bisyo. Yun nga, the age of 12 years old, natuto na ako manigarilyo. The age of 15 years old, natuto ako na mag-take ng marijuana. At ang sigarilyo ko noon, hindi lang basta sigarilyo, mga dahon-dahon. Alam niyo yung dahon ng papaya, dahon ng talong, dahon ng alatis, dahon ng talisay, dahon ng bayabas. Marami. Ginagawa ko po yung sigarilyo noon. Nilagyan ko ng marijuana. Ngayon ang buhay ko, nung wala pa sa Panginoon, sa pag-aaral ko, wala akong ginawa kundi mag-cutting classes. Kung gusto kong buhay, mag-over the bakot. Pag yung gagawin niya, masama po yun. Kaya yun, ang aking grade ay bokya, laging 7, laging palakol. Ang buhay ko noon ay nasabi ko na walang pagtatunguhan. Ako po yanipin ng mga ganung bagay at napapaaway madalas. Napapatrobol dahil sa grupo namin sinamahan, yung tinatawag ng fraternity. The age of 15 years old, sumama na ako sa ganung mga grupo. And then, sa pagnanakaw ay tunay nga na ako ay inalipin din ito dahil sa addiction sa pagsusugal. Kapag ako'y wala ng pansugal, ginagawa ko po ay namumit sa aking magulang. Pag wala na akong makupit sa magulang, mga gamit sa bahay, binibenta ko po yung pasterola namin, yung kawali namin, kaldero namin, langgana namin, plancha namin, binibenta ko po. Para lamang ako ay meron ibang gusto sa aking pansugal. Alam niyo po yung kaldero namin, binubutas ko yan, hinahangan niya ito. Para lang hindi na mapakinabangan. Tapos yung langgana, sinisipa ko. Pag nabutas, bibenta ko. Ganun ang buhay na. Kapag wala na ako makupit sa aking magulang, wala na ako mabenta sa bahay, ginagawa ko po ay nagnanakaw sa ating gabi, madaling araw. Nagagala ako para akong masuwang, nangunguha ko ng mga basurahan. Alam niyo yung mga basurahan, tinatakta ko sa pintuan ng mga bahay. Tapos yung basura na aking kinukuha, madalas nakukuha ko 15, pataas na 20 o mga mahigit pa ron. Kinukuha ko yung mga basurahan. At sa paminsan, pag may nakikita ko mga bakal, bote, mga pwedeng ibenta, mga kaserola, kawali, na nasa kahaya-haya, ninakaw ko rin po yan. Ginagawa ko rin po yung kalakal, kasi nga siya. At minsan, hindi ko malilimutan, meron akong nakitang aluminum na merong nakababad na daming puti. Yung planggana ng aluminum ko, kayo pero doon. Tinapon ko po yung planggana, yung damit, kinuha ko yung aluminum na planggana. Ganun ako kaloko noon. At mga tsinelas, kumuha ko ng mga tsinelas, binibenta ko po sa halagang 10 piso isang pares sa mga aking mga kabarkada. Pinagbibisyo ko na. Pero ang aking buhay, nung wala pa sa Panginoon, magulo. Dahil sa ganung sistema ng pagnanakaw, okay lang ulit na mabarangay. Sa barangay, na-experience ko ang masampal, ang mura, masimuraan, at pag-uwi sa bahay, sermon ng magulang. Sabi na aking magulang, hindi ko malilimutan. Sana nung maliit ka pa, kung alam ko na kilala kang ganyan, pinisil ko na ang ilong mo. Masakit, pero dahil nga ako mayroong pusong bato, parang wala lang, ayun, gano'n. Parang walang kwenta sa akin yun. At isang pagkakataon sa aking buhay, ako nilalakad sa aking bahay, sa aking lugar. Nakita ako ng barangay tanong, sigawan ako, "Hoy, ano na naman ang iyong nanakawin?" At sabi niya, "Hoy, ano na naman ang iyong nanakawin?" Simpleng salita pero dumulog sa aking pagkatao. Nakadama ako ng grabing kalungkutan sa aking sarili. Sabi ko sa aking sarili, bakit ganito? Nandoon ako sa dagat, ginagawa ko po, kumuha ko ng bato, binabato ko sa dagat. So sobrang inis ko sa aking sarili, ilalagyan ko ng yung mukha ko, hinahalabusan ko ng buhangin, gano'n, ano pinagagawa ko, kasi nainis ako sa aking sarili. Nagtanong ko sa Panginoon, bakit ganito ang aking buhay, wala na ba akong pagbabago, yung sa akin ng aking magulang, masama ako, mga kapitbahay ko, magnanakaw ako. Totoo naman, nagnanakaw ako. Masama naman talaga. So, ako'y ganun ang buhay ko, magulo, wala akong patutunguhan. Pero salamat sa Diyos, itong pinakamabuting bagay. Ako'y nagpupuri sa Diyos, inapot ako ng kanyang mga salita. Amen. Dahil sa salita ng Diyos, nagbago ang aking buhay.
Simula nang tinanggap ko si Jesus bilang Diyos, tagapagligtas ng aking buhay. Nag-umpisa ng Diyos, naranasan ko ng umilos, naranasan ko sa Kanya yung kapayapaan, kagalakan na hindi may paliwanag. At yung pagbabago ng buhay sa siganang sakay-sakay, hindi ko magawa. Nagbago ko simula nung ako'y nakilala sa Panginoon. Hindi ko na po ginagawa yung mga bagong buhay ko, nagiinom, naninigarilyo, nagtitake ng mga taon-taon. Tawag ko doon sa papaya, napapa, ang halong marijuana, ganon. Ang tama sa akin, itanong ko lala. Kausapin ako, nakatangangala ko, pero hindi ko siya iniintindi. Tapos focus ako sa aking imagination. Ganyan ang buhay ko. Pero salamat sa Diyos. Simula naman naglingkod sa Diyos, nagkaroon ko ng direksyon ng aking buhay, nakaiwas sa mga barkada, nakaiwas sa influensya ng mga bisyo, and then sa church, ako'y nakapag-asawa ng maayos. Kaya po ako'y meron ng isang asawa at isang anak na naglilingkod sa Panginoon. Ako for 2 years old, masaya, amen, na maglingkod sa Panginoon. Kaya kayo mga 12 anyos, maglingkod na kayo sa Panginoon, yun ang hintayin pa na kayo ay alipinin pa na huwag nyo subukan yung mga naranasan na masama yun. Amen. Maglingkod kayo sa Diyos mayroong magandang future na nagiging. Hanggang na ang Panginoon ang ating great future. Kaya ilaman po at sa Diyos natin ay nilabalik ako. Amen. Parang natutulog na ang mga bata. Inaantok na ba kayo mga bata? Ay, inaantok na ang mga bata. Sino dito ang meron akong tanong. Sino dito ang maagang natutulog sa gabi? Grabe. Ako syempre una dyan. Sino naman dito yung pag-tulog ng gabi, minsan tanghali na gumigising? Parang magkakasumbungan pag uwi. Sino naman dito yung tumutulog sa gabi, tanghali na gumigising, kaya napapagalitan ng magulang? Uy, meron pa din. Parang patanda ng patanda ang tumataas ng kamay. Amen? Ibig sabihin noon, kapag tayo ay tulog, hindi tayo nakakarinig ng tawag ng ating mga magulang. Sa ating buhay, mga bata, meron tayong mga kahilingan. Sino dito may wish sa Panginoon? May wish. Sino dito? Lord, wish ko, sana meron akong ganito. Natupad na ba yun ng Panginoon? Opo. Yung iba nating wish na hindi pa natutupad ng Panginoon, ibig sabihin ba habang hindi pa natutupad ito, dahil hindi naririnig ng Panginoon ang ating mga salita, natutulog kaya ang Diyos? Kaya hindi niya naririnig ang ating mga salita? Hindi natutulog ang Diyos. Dahil ka. Ay, sino dito ang naniniwala na ang Diyos ay hindi natutulog? Sige, tingnan natin. Pakinggan niyo na lamang ang mensahe ng aking aawitin. Titingnan natin kung natutulog ba ang Diyos.
awitin. Sikapin mo, piliin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Todo sana ang kalain, natutulog ba ang Diyos ang puso? Ay mayroong halaga sa Kanya. Dapat nga ba na ikaw maghintay at himukin pa, pilitin pa ng tadhana? Gawin mo na kung ano ang nararapat. Magsikap ka at magtiwala sa may kapal. Nakahanda ang Diyos umalalay sa iyo. Hinihintay ka lang, kaibigan. Sabayan niyo ulit ako sa chorus. Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sana akalain, natutulog ba ang Diyos ang buhay mo? Ay mayroong halaga. Kanino? Sa Kanya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Alam na ba ng bawat isa kung natutulog ang ating Panginoon? Alam na? Ano, natutulog o hindi? Hindi. Ayan, sabi nyo, hindi natutulog ang Panginoon. Kung ang Panginoon hindi natutulog sa mga oras na ito, sa susunod na bahagi, dapat hindi rin tayo matutulog. Amen? Amen. At ngayon, mapapakinggan natin, ibabahagi sa atin ng ating preacher sa gabing ito ang kanyang salita ng ating Panginoon na huwag nating tutulugan kung paano hindi tayo tinutulugan ng Panginoon. Amen. Habang lumalapit si Brother RB, minsan po, palakpakan muna natin ulit ang ating Panginoon. Amen. Amen. Magandang gabi sa bawat isa. Amen. Napakasaya natin. Nandito tayo sa church. At pribileyo para sa akin po na magbahagi ng salita ng Diyos. Marami bata, magkakaintindihan tayo kasi si PRB ay young at heart. Amen. Makikinig kayo sa akin. Pag kayo ay nakinig sa akin, meron akong itatanong. Meron ako ditong 150. Pag nanalo, agad 50 ng 50, so may tatlong mananalo. Ayan. Lagyan natin ha. Ayan. So makikinig kayo. Mamaya pag nagtanong ako, naunahan taas. Pag tama sagot, may 50. Ayan. Eh, yung mga taga-Rosario, mga mabait dyan. Baka may gusto magdagdag. Baka gusto magdagdag dyan. Labas na kayo ng pera. Ayan, natin dito. Ayan, may dumudukot mga bata. Para pasayahin natin. Oo, dito. Gagawin natin, kapag lumaki ito, kada tama, 100. So, sige. Tatlo na to, madadagdagan pa yan. Meron, 50. 200 na. Sige. Sige. Meron pa. Maglabas na kayo ng pera dyan. Mga nagmamahal sa baga. Yan, 200. Okay. Magtatanong ako mamaya ha. Yung tanong, syempre, galing din sa mapapakinggan. Okay? So gusto ko magbasa ng isang talata sa Bible, Genesis chapter 37, verse 5. English ito, tatagalogin naman ito. Okay? Sabi dito,
And Joseph dreamed a dream. Meron daw isang kabataan, siya ay 17 years old. Isang kabataan, siya ay nanaginip ng isang panaginip. Di ba tayo, pag tayo ay nananaginip, karaniwan walang kwenta. Pero yung nangyari kay Joseph ay galing sa Diyos. Inilagay ng Lord sa kanyang panaginip habang natutulog siya yung magiging future niya. Amen. Hindi future na babae. Hindi. Magiging ano siya, kahit 17 years old siya, magiging sino siya, inilagay ng Diyos sa kanyang panaginip. At ito ang panaginip. Makinig, baka mamaya tanong ko to. Sabi ni Joseph, verse 6, and he said unto them, Hear, I pray you, this dream which I have dreamed. Pakinggan ninyo kung anong panaginip ko. Ang kausap niya, mga kapatid niya, sabi niya, For behold, we were binding sheaves in the field. Sino nakakita na ng palay? Ay, palay. Tinalian nila yung mga palay daw nila. Tinalian. Bawat isa, sila ay 11 na magkakapatid. So, konti lang sila, no? 11. Kami magkakapatid, 7. So, yung mga shoutout sa maraming mga bata dyan, ganun din mo. 10, ayoko. Kulang lang ng isa, Joseph. Okay. So, sila daw ay nagbabinding ng kanilang sheaves. Sabi dito, and lo, my sheaf arose, and also stood upright, and behold, your sheaves stood round about, and made obeisance to my sheaf. Parang ganito. Naglagay daw sila ng mga, ano ka na lang ha, kasi trigo yan. Pero para maidali yung maintindihan, palay. Sabi niya, nagpalay tayo ng palay. Tapos, yung palay ni Joseph nakatayo. Tapos yung palay ng kanyang mga kapatid, nagyukuhan. Ngayon, si Joseph ay pinakabata. Bunso siya. Wala pa naman si Benjamin that time. Sabi ng kanyang mga kuya, kaya bang... Ano, yuko kami sa'yo? Keto. Pero yun ay galing sa Diyos. Kaya lang, nagkamali si Joseph, pinagyabang niya. Dapat sana sinabi niya lang sa kanyang tatay. No, nagkamali din si Joseph. Pero tama ang kanyang panaginip. No? Sino dito ang mayroong pangarap? Taas kamay. Gusto ko po maging police. Gusto ko po maging pwede lang iba ba? Teacher. Okay. So, marami. Ngayon, si Joseph, ang sinasabi ng Diyos sa kanya, meron kang magandang destiny. Ano yun? Magiging leader ka. Kahit mga mas matanda sa iyo, mamumuno ka. Alam mo, mga bata dito sa Bagak, mga kabataan, hindi ko kayo minamaliit. Alam mo, sa isang church sa Amerika, may isang bata dito tumalo. Hindi siya pinansin ng church. Wala, bata lang yan. Ano lang yan? Ang hirap-hirap, ang gulo-gulo niya, batang yan. Alam niyo, nung hindi siya pinahalaga ng church, lumaki siya. Alam niyo kung anong nangyari sa kanya? Naging pinuno siya ng satanista. Siya is sumasamba kay Satanas. Sayang, nasa church yung dati. Right? At meron din isang bata na dumalo din sa church sa Amerika naman ito. Hindi rin pinansin. Isang Arab, alam mo, lumaki yung batang yon na hindi lumaki sa gawain ng Diyos. Natuto siya sa baril. Binaril niya ang kanilang senador. Si Robert Kennedy. Isang bata, sabi nung pastor, sayang! Hindi namin nabigyan ng importansya. Dumaan na sa amin ang batang yon. Pumasok sa church. Pero hindi nabigyan ng importansya. Kaya kayo, mahalaga tayong lahat. Diba? Kayo say amen? Parapahan nga natin ang Panginoon. Unang tanong. Okay. Ilang taon si Joseph? Si Prince. 17. Oh, bigyan pa lang natin. All. May 3 pa. Mamaya na. Okay? So, kailangan makikinig kayo.
Now, ganito ang nangyari. Si Joseph, na naginip, sabi, kayabang mo. Ang kanyang mga kapatid, sabi, ay parang sinaniban ni Satanas. Sabi nila, hindi dapat matupad ang pangarap ni Joseph. Patayin natin siya. Kasi yung mga kuya niya, binatili siya 17 years old. 11 sila magkakapatid, pang 11 siya. Yung mga kuya niya, malalaki na. 30 anyos na, 40 anyos na, nagalit na sa kanya. Alam nyo, siya ay paborito ng kanyang tatay. Nagalit ang mga kuya niya. Alam nyo, ang ginawa sa kanya? Noong taga-sumbong kasi si Joseph. Nag-aalaga sila ng tupa. Tatay, kinatay nila yung ginawa nila pork, yung lamb chop, yung tupa natin, yung alaga natin. Kinatay nila. Galit na galit ang tatay, taga-report. Lalong nagalit ang kanyang mga kapatid. Ito na. Yung mga kuya niya ay nagsoga ng, sa atin kasi mga kambing, ganyan. Sa kanila, palay. Ano pala? Lamb, tupa. Okay, pumunta sila doon. Sabi ng tatay niya, Jose, yun ang Tagalog sa Joseph. Jose, puntahan mo mga kuya mo, tingnan mo kung kamusta na sila. Pumunta siya doon. Malayo pa siya, ang sabi ng mga kuya niya. Ayan na, ang antukin na mapanikinipin, ang mapakayabang. Tara, patayin natin siya. Patayin. Yung pangalan nilang kapatid, naawa, si Ruben. Sabi niya, huwag natin patayin. Ganito na lang. Pagdating natin, ihulog natin sa balon. Alam niyo, pagdating sabi niya, Kuya, kamusta kayo, Kuya? Kuya! Kuya! Pinipita siya. Kaya bang mo, dyan ka? Kuya! Nalaglag siya. Ay, nalaglag siya. Ito, sabi ng Bible, buti na lang, walang tubig ang balon. Pagbagsak niya, pilay siya ng water. Kuya! Lamasin ako rito, Kuya! Kalahating araw na narilindi na sila. Kuya! Narilindi, patayin na kasi natin Tapos may dumaan na nagbumibili ng tao. Yan. Ibenta na lang natin ng yan. Tapos sabi natin, sige! Ibenta natin. Inahon nila. Sabi nila, hindi ako, Kuya. Buti na, inahon. Diyan ka na, binenta ka na namin. Binenta siya ng sarili niya kapatid. Okay? Tapos dinala siya sa Ehipto at binili siya ng isang lalaki na ang pangalan ni Potiphar. Sabi ni Potiphar, ikaw ay magiging alipin sa akin. So, dati siyang paborito ng kanyang tatay. Ngayon, nagsinungaling ang kanyang mga kapatid. Kinuha yung damit ni Joseph, nilagyan ng dugo ng hayop, ng tupa, tapos sabi nila sa tatay nila, Tay, kinain siya ng mabangis na hayop. Iyak ang tatay niya, patay na ang anak ko. Hindi niya alam bininta. So, ang ano muna dito ay, gusto ni Satanas na huwag mangyari sa iyo ang plano ng Diyos. Meron kang mga kapatid. Lagi kang napunta sa church. Kasi ang katuparan ng pangarap natin, ang Panginoon. Sino dito pa nag-e-exam ka, hindi mo na alam ang sagot, nagpipray ka. Lord, tulungan mo ko. Alam mo ba na hanggang paglaki nyo, pag-titake ka ng board exam, meron dito mag-aabogado, bar examinations, mabaliw-baliw sila dyan, ay talagang ang dasal nila, ang pray nila sa Panginoon, inam. Bakit? Alam nilang kaya silang tulungan ng Panginoon. Eh, ganun ka din. Pero, meron minsan tayong kapamilya, hindi dapat mangyari ang kalooban ng Diyos. Alam mo, ginagamit minsan sila. Huwag ka nang dadalo dyan! Sama ka na sama kay Pastor Robert! Ba't ka punta na punta sa church na yan? Ihuhulog ka sa balon. Huwag ka dyan ka lang sa kwarto mo, mag-ML ka lang! Mag-cellphone ka lang! Tapos, pag masakit na yung mata mo, kaka-cellphone mo yan! Masakit yung ngipin mo, kaka-cellphone mo yan! Diba, lahat na, puro sa cellphone na nasisi. Pero minsan, talagang kaka-cellphone natin.
Ano ang pangalan ng amo ni Joseph sa Ehipto? Potiphar. Tama si John Ray. Very good, John Ray. John Ray Kakara. Ayan. Yan ay kapangalan ng aking kapatid at kaapelido ng aking pastor. Okay? May dalawa pa. Ay, baka gusto nyo pahabain to. Oh, magdagdag pa kayo, si-kwenta lang, bibigay natin. Okay, may dalawa pa. Okay. Pag sinabihan ka, huwag ka nang dadalo. Ano gagawin mo? Hindi mo. Paano na yung pangarap mo? Si Lord ang naglagay nung panaginip ngayon ng pangarap. Bisan makakarinig ka, si kay Pastor Robert, alam mo, bagay sa'yo, maging ganito ka. Makikitaan ka ni Pastor Robert ng potensyal. Lahat ba dapat mag-teacher? Hindi. Merong babagayan yan. Kurot ka ng kurot sa kapatid mo, gusto mo, kurutin mo lahat ng estudyante mo, makukulo ka. Hindi pwede yung mainit. Hindi pwede maging teacher yun, dapat mahaba pa siya. Diba? May kanya-kanya yan. Oh. Pag mainitin ang ulo, dapat bang magpulis? Pagpaparili ko kayo. Hindi pwede yun. Kailangan may tamang ano. Diba? So, dapat, pag tayo ay hinadlangan, huwag ka nang lumapit sa Diyos. Parang ganun kasi sinasabi nila. Sasabihin na nila sa'yo, huwag ka nang mag-church. Huwag ka nang sumaba dyan kay Pastor Robert. Huwag na. Ano mo ang ibig sabihin nun? Huwag ka nang lumapit sa Diyos. Kang lang sa bahay. Ako ay may napakinggan. Sabi ng tatay niya, mas mabuti pang nakita ko yung anak ko nagdodroga sa kanto kaysa nagba-Bible. Di tama yun. Totoo yan, totoo yan. May nagbanggit mo. So mali yun. Right? Pero ang tama, lalo tayong lumapit sa Panginoon. May kahirapan ngayon, di ba? Meron sa atin, mahirap lang tayo sa ngayon. Pero alam nyo ba na ang Panginoon pwede kang iahon sa kahirapan? Is amen? Okay, itutuloy natin yung kwento ni Joseph. Anong nangyari? Si Joseph naging alipin, naging trabahante. Pero dahil siya ay sinasamahan ng Diyos, lahat ng hawakan ng kamay niya, nagpo-flourish. Pinahawak siya ng business ng amo niya, kumanda yung business hanggang sa ang buon niyang kabuhayan, ipinagkatiwala kay Joseph. Kita mo, binaw na siya. Sabi siya, wag ka nang dadalo. Ikaw, dalo ka pa rin ng dalo. Maya-maya, marunong ka nang mag-keyboard. Tapos sumasama kay Pastor Robert Mangaral, hindi mo alam, nagkakaroon ka ng bahay sa langit. Amen? Okay, ito na. Nagkaroon ng problema. Si Satanas, ayaw niyang pabayaan si Joseph. May asawa si Potiphar. Hindi na binanggit ko anong pangalan. Sabi nung, pogi si Joseph. Sabi niya, Joseph, I love you, Joseph. Sabi, hindi po pwede. May asawa ka na. Ano ko ba nga ang asawa mo? Secret lang natin. I love you. So, ano ngayon ang gagawin? Kung ikaw si Joseph, papatulan mo ba? Pinapatawa ko lang kayo, hindi ko pwedeng dagdagan kasi mga bata kausap ko. Tutuksuhin kami sa Tanas. Ang gawa, nag-church ka na, nagtagumpay ka, laban sa nag-flourish ka, kumaganda grace mo, biglang tutuksuhin kami sa Tanas. Prince, buha mo ito. Ano yan? Damo. Di ba, ang kabayo lang yan, damo. Ang tao yan. Anong tawag dito? Marijuana. Marijuana. O sa mga damo, may boyfriend na, boyfriend. Talaga. Buti pa kung meron, ikaw wala. Kamawa ka naman. Tutuksuhin ka ni Satanas. Pogi ito. Iwan mo na si Pastor Robert. Lapitan mo yung mga tukso. Kaya pa nakita kayo ni Pastor Robert, pa lang, grade 10. Pastor Robert, pag-pray niyo po ako, bakit manganganak na po ako next week?
Bakit? Nakalulog po ako ng pakwan. Bakit? Yung tukso ni Satanas, kinagat niya. Ano mangyari? Nawawala sa church. Marami ba yan? Yes, 20 years na si Kuya RV sa paglilingkod. Ang dami kong friends na wala sa church. Bakit? Tinuto ni Satanas. Sabi ni Satanas, ito na. Ay, ito na. Sabi ni Satanas, iwan mo na si Lord. Meron akong candy para sa iyo. Ano nangyayari sa bata na nakukuha sa candy? Nakikidnap. Maya, pag gusto mo na yung candy, punta ko na sa mama ko. Sasabihin, wala ka nang mama, binibenta ko na yung candy mo. Papatay, wala na. Right? Okay? So, pero si Joseph, ang maganda kay Joseph, hindi niya pinatulan. Sabi doon, araw-araw, balikan mo ito, mama. Sabi ni Joseph, hindi. Nakikita ni Lord. Hindi secret nga lang, walang makakaalam. Sabi ni Joseph, lagi nakikita ni Lord ang aking buhay. Kaya pala pinagay siya ni Lord, nag-iingat siya sa kabanalan. Pati, kunin mo yan. Huwag kang mamuhay sa kabanalan, tapos bigla kang iingi, Lord, tulungan mo ako sa board exam. Mahirap yun. Paano? Pero pag masunurin kang anak sa Diyos, lumalayo ka sa tukso, kasalanan, sabi, tara, magnakaw tayo. Tara, mamupit ka doon sa tatay mo, makita ko ba ako sweldo. Besta yan, bago sweldo, tatay mo, please. At doon sa walay kayo, nung maong niya, kunin mo doon. Wag. Tapos bigla ka mag-pray, Lord, sana po makapasa po ako dito sa exam. Tama, no? So, maganda na mumuhay ka sa kabanalan. Kaya si Joseph, pinagpapala ni Lord bawat hawakan ng kanyang kamay. Okay? Anong nangyari kay Joseph? Nagkalit yung babae. Ayaw mo akong patulan, ha? Ginawa niya, dinakma niya si Joseph. Tapos sumigaw siya, Rape! Rape! Pinarape niya ako! Hindi naman. Siya ang rapist. Babaeng rapist. Alam niyo ang nangyari kay Joseph? Pinakulong. Ang kawawa si Joseph. Pababa siya ng pababa. Mula sa leader, pwede na siya magtanong. Pwede niya sabihin kay Lord, Lord, akala ko ba leader? Naging anak akong paborito. Okay na sana. Inulog ako sa balon. Tapos naging alipin. Mas masahol pa sa alipin, naging kriminal nila, tatingin nila kriminal, kinulong ako. Wala na ako sa labas. May sana, alipin, katulong, di ba? Katulong natin. Kahit na mababa na, pero andyan lang yan, malaya. Kasi nasa ano ka? Alam nyo ba sa kulungan ngayon? Huwag kayong papasok sa iligan. May namamatay sa kulungan dahil sa sobrang init. Siksikan silang electric pan isa. Maliligo ka sa CR, isang tabo lang pagkakasya mo. Tapos ang pagkain mo, mas masarap pa yung pagkain ng alaga mong Shih Tzu. Wala ka, mama. Ganun naranasan ni Joseph. Pero alam nyo, itong maganda kay Joseph, si Joseph ay hindi nagtanim ng sama ng loob. Mahirap eh. Nahulog ako dahil sa iyo humanda ka. Si Joseph ay binigyan ng Diyos ng kakayanan na magbasa ng mga panaginip. Okay? Ngayon, tanong. Ilan ang kapatid ni Joseph? Ilan? 10? Ang kapatid niya, 10? Tama, 10. Kasi pang 11 si Joseph. Ayan, nakikinig. Uy, isa na lang. Baka dagdag. Ayun na, dagdag ko pa raw. Dito. Ayan. Oh, sige. Napakaganda nito. Ginawa natin exciting, ha? Maglalabas kami pera. O, dalawa, ha? Dalawa pa. Okay? Usayan nyo, makinig kasi mabuti. May natutulog na eh. Walang mangyayari sa'yo pag natulog ka. Okay. Eto na. O, eto na. Bibilisan nyo yung ganun. Bibilisan mo. Okay, ngayon. Anong nangyari? Nakulong siya. Nagsabi ba siya kay Lord, Lord, nasaan na? Nanatili siyang matapat sa Lord.
Alam mo nangyari? Dahil siya ay nanatiling banal, pagdating sa kulungan, napansin nung pinaka-pinuno, nung warden, ng kulungan, sabi niya, ang nagpapalang lahat ng hawakan ng Joseph. Yung kulungan, pinahandle kay Joseph, ang ayos ng kulungan. Walang nagrarayot. Andun si Joseph, pag may bagong dating, nakulong. Ang galing. Kahit sa kulungan, sinamahan ng Diyos. Tinan mo, huwag ka lang susuko. Nasa mababa ka, madilim na ipag, hindi naman yata matutupad. Ano ba pangarap mo? Maging siman. Matutupad yan, tutulungan ka ng Panginoon. Hanggang kulungan, eto na. Isang araw, ang hari. Ang tawag sa hari sa kanila, paraon. Ang hari, hindi makatulog. Pinangungod siya. At ang kanyang panaginip ay galing sa Diyos. Sabi niya, oh, grabe itong panaginip ko. Ito ang panaginip niya. Makinig, baka may tanong ulit dito. Nakakita siya ng 7 payat na baka. 7. At meron namang 7 matatabang baka. Oh. Sino ang kakainin? Yung payat o yung matataba? Sino ang dapat kainin? Yung payat? Yung payat? Ako payat ako? Diba parang pag naglaban yun, matatalo yung payat. Dito, ito ko nun. Pero alam mo sa panaginip ni Parao, malakas yung mga payat na baka. Kinain nila yung matatabang. Oh, grabe, nakakadiri. Kinain yung mapapayat na baka, yung malalakong baka. Tapos, after nilang kainin, hindi sila tumaba. Payat pa rin. Ano to? Tapos, nagising siya. Natulog ulit siya. Okay, ganito na lang. Sino nakakita ng mais? Uhay kasi sa kanila, uhay. Pagta na lang natin, kunyari mais. Pinalitan ko na lang ha. May mais na. Ang tataba. Ganun din. Tapos may mais na. Payat. Di ba wala namang bibig ang parang ano, yung mga halaman? Biglang nagkaroon ng bibig. Kinain. Ganun din. 7 mga payat na mga pananim. Kinain yung matataba. Tapos after na kayo, hindi naman. Tumaba. O sige, ngayon, ang tanong. Ano ang kahulugan ng panaginip? Bibigyan ko ng ano. Ano kahulugan nun? Kung ikaw, tanungin ka ng hari, ano ang kahulugan ng panaginip ko? Ano ibig sabihin nun? Kinain ng matataba, yung kinain ng payat ng matataba. Ano kahulugan nun? Ha? Umaba, umaya, ano? Ha? Payat. So, alam mo, pag yung hari pumunta ng bagak, nagtanong dito, mababaliw siya. Sabi niya, anong banyo? Payat, payat. Yung pala, kahulugan na aking palagin, taba, taba. Masiba. Masiba. Ano? Sige, pag may nakatama, anong kahulugan ng panaginip niya? O, ibig sabihin, walang makakuha ng panaginip niya. Walang makakuha. Di mo, kaya dito sa ano. Siyempre, wag na yung mga ano nang galing sa Rosario. Okay, alam niyo? May dalawa pa rin ha? Dalawa pa rin. Okay. Nagtanong siya sa matatalinong tao sa Egypt. Ganyan din. Anong kahulugan ng ano? Wala yan. Kasi masyado ka lang nag-iisip. Mamungot yan. Galing yan sa dimo. Hindi! Galing sa Diyos to. Wala ding makapagpaliwanag. Alam nyo, nakarating sa kaalaman ng hari na si Joseph na nasa kulungan ay marunong mag-interpret ng dreams. Naalala nyo, yan lang ang kaisa-isang gift na binigay sa kanya ni Lord. Wala pa nung siya 17 years old. Ilan taon na siya? Ngayon, 30 years old na siya. So 17 years old siya nung nahulog siya sa balon. Ngayon, 30 anos na siya, nakakulong siya. Pero hindi nawala yung kabanalan niya, yung pag-pray niya, paglapit niya sa Panginoon kahit nasa kulungan siya. Alam niyo, eto na. Pinatawag siya.
Pinaliguan siya kasi madumi man. Pinaliguan siya, inahitan siya, puro balbas siya, madumi na siya. Tapos pinaharap siya sa hari. Sinabi ng hari sa kanya ang panaginip. Sabi niya, meron bang ikalawang panaginip? Alam niya na may dalawang panaginip. Tapos sabi niya, hari, ito ang kahulugan ng panaginip. O makinig, hindi niyo nahulaan yung panaginip. Ito, sabi niya, hari, o makinig. Hari, magkakaroon ng 7 taon sagana. Matatabang baka, matatabang mais, sasagana sa buong Egypt. Maraming pagkain, lahat ng itanim tutubo. Pero, pagkatapos ng 7 taon, darating ang tagtuyot. Hindi uulan, matutuyo ang ilog, magkakrak ang lupa, walang pananim, walang tutubo. At magkakaroon ng tagtuyot, kakainin yun, at ang kasaganaang 7 taon, parang walang kwenta. Sabi niya, mahal na hari, gagawa tayo ng paraan. Anong gagawin natin? Mag-iipon tayo sa loob ng 7 years para yung naipon natin, yun ang kakainin natin sa 7 taon na walang pagkain. Ito ang hari. Alam mo, ginawa sa kanya? Sabi sa kanya, wala ngayon. Diba? Si Potiphar, pinagkatiwala sa kanya lahat ng ari-arian niya, business niya. Pagdating din sa kulungan, pinagkatiwala din lahat ng hawakan ng kanyang kamay, pinagpapala. Alam mo, sabi din ng, tao? Lahat sa aking buong bansa sa Egypt, pamumunuan mo. Lalamang lang ako sa iyo dahil ako ang hari, pero kasunod ko, ikaw na second in command. Sabi doon, walang mag-aangat ng kanilang paa pag hindi mo sinabi. Lahat na sasabihin mo, tuto pa rin nilang lahat. Ay, grabe. Alam nyo, mula sa pagiging ex-convict, isang nakakulong, sinuutan siya ng gold. Ay, grabe na, wala na. Tapos, sumisigaw, pinatakbo yung karwahe, yung limousine nila, kung araw. Tapos sabi, makinig kayo, eto na, ang pangalawa, kinanulog na ng hari. Pinalitan ng hari ang kanyang pangalan. Ang pangalan, Zaphenath Paneah. Ang ibig sabihin, Savior, tagapagligtas. At natupad na, nagkaroon ng 7 taong kasaganaan, ipon si Joseph. Dapat ba nag-iipon tayo? May ipon ka ba? Saan? Sa PisoNet, may ipon ako. Pwede rin. Mag-ipon. Alam mo nangyari? Dumating na ang... Okay, dito ko na muna tatapusin yan. Alam mo, kaibigan, natupad na. Bakit? Yung mga kapatid niya nagutom na. Buong mundo wala na makain. Dumating sila sa Egypt. Tapos iba na ang itsura ni Joseph. Hindi niya nakilala. Pero nakita niya mga kapatid niya. Alam mo, ano ginawa ng kanyang mga kapatid? Magyukuan. Tapos ginamit niya yung salita ng Egypt. Hindi nila namalayan na ang kausap nila, yung hinulog nila sa balon. Nagawa siya ng interpreter. Sabi ng aking pinuno, mga ano kayo, mga espiya kayo. Hindi kami espiya. Nakayuko na mga kuya niyo. Kami bibili na nagugutom na pamilya namin. Nagyukuan, natupad ang pangako ng Panginoon. At alam nyo, hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Nagpakilala siya. Pinabibilis ko na lang ha. Nagpakilala siya. Nagkiyakan ng kanyang mga kuya. Sabi niya, Joseph, patawarin mo kami. Kaya na silang ipapatay ni Joseph. Meron siyang army. Pero sabi niya, hindi. Hindi kayo ang nagpadala sa akin dito sa Egypt. Si Lord. Kasi alam niya, magkakaroon ng tagutom. Kailangan akong tumayo at ako ay tagapagsalba. Sabi niya, ililigtas ko pati ang inyong mga anak. Hindi na kayo dito kayo sa Egypt, maraming pagkain. May 5 taon pang tagutom. 2 years na yung tagutom na dumating. So kapatid, tuto pa rin ng Diyos ang iyong pangalan. Ano ang pangalan na ibinigay ng Egypt? Kasi ikaw ate.
Ano? Sapin, ano? Ano? Sa? Zapenat Pinea. Tatanggapin ko. Ay! May isa pa, mga kababayan. O baka may magdagdag pa. Baka may dagdag pa. Pero yung oras natin kasi, no? Mag-alas 8 na. Wala pa namang alas 8. Okay. Mga bata, makinig sa ating pagtatapos. Meron pang isa. Meron pang isa. Okay? Pero, higit sa 50 pesos, kunin mo ang iyong buhay, ang iyong pamilya. Sino tutupad niya? Si Satanas? Gusto ni Satanas, ilayo ka sa Panginoon. Huwag kang lalayo sa Panginoon. Kahit pa dumating sa punto na sa kakasunod mo, lagi na lang ako nagpupunta sa church, pinagalitan na ako ng nanay ko, ano, tapos ang dami-dami nagagalit sa akin, sabi, ikaw lang ang born again, lahat tayo gento, dapat gento tayo. Ano, susuko ka na? Wow! Inilalayo ka lang. Kahit pa dumating sa punto na parang ang pangit na nangyayari, kahit nasa kulungan ka, pero ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, connected ka sa Diyos, kamo lahat ng hawakan ng kanyang kamay, pinagpapala ng Diyos. Amen? Kaya, ngayon po sa ating pagtatapos, may plano ang Diyos sa iyo. May pangarap si Lord sa iyo. May dream. May plano siya sa iyo. Ang kailangan gawin, huwag kang aalis sa Panginoon, matutupad ang iyong pangarap. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Huling tanong. Ano ang pangalan ng panganay na kapatid ni Joseph? Yung nagsabi, huwag natin siya patayin. Sino? Ruben! Ayan! Nakikinig! Ayan. Panload din yan. Okay. So, tumayo tayong lahat. Yun na yun. O, masaya ba tayo? Sa susunod, magdala kami maraming pera. Okay? Kaya lang, kasi kailangan din namin kayo pauwiin. Okay? Pero, sino ulit itong ating pinag-usapan? Si Joseph. Ano sa Tagalog ang pangalan niya? Joseph. Si Joseph. Ha? Ilang taon siya nung magbigay ang pangarap ng Diyos? 17. Ilang taon siya nung tuparin ng Diyos? So, ilang taon siya naghintay? 13 years. Pero natupad siya. Ito lang, sa mga malalaki na, sa Egypt, nagkaroon ng excavation. Ang pangalan niya sa Egypt, Imhotep. Siya ang kauna-unahang nagtayo ng pyramid. Yung Step Pyramid sa Saqqara. Si Joseph ang nag-invento kung paano ginawa ito. Grabe. Walang ref nung araw. Saan itinago ni Joseph ang mga pagkain para hindi magulo? Di ba kailangan malamig? Alam nyo kung saan niya itinago. Binigyan siya ng kamulungan ng Diyos. Wala na yun sa Bible. Alam nyo, hinukay ang Egypt. Sa ilalim ng disyerto, malamig. Mainit sa taas, malamig sa baba. Natuklasan niya ni Joseph, ka-building! Ka-building! Pag nalaglag ka nga doon, mamamatay ka, pinunulo ng pagkain. Kahit buong mundo pakainin mo. Ilang mga hukay, ka-building ang lalim. Kasi hindi nabulok ang mga pagkain. Bakit? Malamig. Sa ilalim ng disyerto, binigyan siya ng Diyos ng karunungan. Itago mo ang pagkain sa ilalim ng disyerto. Grabe si Lord. Grabe, wala na yan sa Bible kung ma-discover yan. Oh, mind-blowing. Paano kung isa dito sa atin maka-invento ng gamot sa cancer? Walang gamot yan hanggang ngayon. Dami na mamatay na tao. Amerikano, Australia, Pilipino. Tama? Pag sinabing stage 4 cancer, naghihintay na lang ng kamatayan nyo. Eh paano kung isa sa inyo biglang kayo ng karunungan ni Lord? Kasi mula pagkabata, nagdilingkod sa Panginoon. Na bawat hawakan ng iyong kamay pinagpapala. Wow! Amen? So tayo po ay mananalangin. Gusto ko kayong ipag-pray. Amen? Sino sa inyo ang gusto na matupad ang plano, pangarap ng Diyos sa inyong buhay? Taas ka mo. Gusto mo, Lord, yung plano mo mangyari.
Ang plano ko maging drug lord. Hindi na po ako drug lord. Plano ko magiging police. Diba? Okay? So tayo ngayon ay mananalangin. Okay? Pwede ba? Anyayahan ko, yung gusto na matupad ang plano ng Panginoon, punta tayo dito sa harapan. Ayan, lapit tayo, magpe-pray tayo ng Kuya Arby. Ayan, lapit tayo. Dito tayo. Para tayo sa culminating activity. Yay! Mag-pray mo kayo. Yung mga malalaki mo kayo, mag-pray natin. Huwag mo naman yung speaker. Dito, occupy. Sige, mag-pray tayo. Okay? Ako, makapagbalik namin dito 20 years. Pulis na si Lester. Ang tulad ng tatay niya. Di ba? May guru na dito. Tapos yung maliliit na yan, yung prime. Ayun yung mga yan, maliliit pa sila nasa church. Paano mag-keyboard si Ate Kim? Prime. Pero ngayon, oh, ang galing, magugulat yun. Ang lakas kasi. Okay? So manalangin tayo, ganito ang ating gagawin. Repeat after me. Ulitin mo ang panalangin na to, kausap natin sila. Huwag mo. Saka na yan, pagparakis na. Manalangin tayo, ulitin nyo ang bawat kataga, ang kausap natin si Lord. Hindi tayo ng blessing. Lord, makialam ka sa aking buhay. Ano man ang edad ko ngayon, dalaga na, binata na, o bata pa, makialam ka ngayon sa aking buhay. Parang si Joseph, hindi pinagtanan ng Panginoon. Tayo manalangin, sabihin mo ang ganito kataga, sabihin mo, Amang banal sa langit, ako po'y nagpapasalamat. Meron kang plano at pangarap para sa katulad ko. Nais ko po na ito ay matupad. Kaya, Panginoon, tulungan mo ako na magpatuloy, maglingkod sa iyo, sumama sa church, matuto ng salita mo, lumayo sa kasalanan, at sa mga tukso, nang sa ganon, pagpapalain mo, ang bawat hawakan ng aking mga kamay. Selyuhan mo po ito, matupad sa aking paglaki. Ako'y maghihintay sa iyo. Ito po ang aking panalangin. At nga po pala, Panginoon, tinatanggap kita bilang personal na Panginoon, tagapagligtas, hari ng aking buhay, Panginoong Jesus. Marami pong salamat. Ito po ang aking panalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Malakas sa palapak! Amen. Huwag mo naman lang mag-pray. Ako na lang mag-pray. Panginoon, salamat po, Lord, ang hindi ko matumasabi. Hindi ko na po kumako. Lord, bawat isang bata rito, Lord, huwag naming mapalagpas. Huwag po na makasingit si Satanas para sa laulain ng kanilang buhay. Huwag po, Panginoon, kundi mga matugumpay, Panginoon, mga saling-saling lahi, mga magiging anak nila in the future. Maglilingkod sa iyo, Panginoon. Pinagpalang sa nila. Maraming salamat sa iyong kapurihan sa pangalan ng Jesus. Dahil sa bilang! Okay, sige na mga balik. Sa ating upuan. Kakata ba? Biyan na. Inabigay ko po nakatawag kay Robert. Sino pang gustong makapakinig ng awitin? Sino pang gustong makapakinig ng awitin? Amen. Ano, Charis. So, binibigay ko sa Charis. awit ngayong gabi si Sister Elise at si Brother JB. At susundan nito ni Brother Matthew. Talakpakan natin ang Panginoon.
Hello. Sino mo pinagmana sa preaching? Amen. Nasa 50 pesos. Ang aking kakantayin po ay para sa mga atin. Diba kailangan, pag tayo, katulad ng preaching ni Brother RD, pag may pangarap tayo, siyempre kasama natin ang Panginoon nila. So, tapos sabi din ni Brother RD, huwag tayo magpapaya sa temptations ni Satan. So, kailangan natin i-secure, which is, kailangan natin secure ang ating kaluluwa. And, huwag tayo sa temptation ng ni Satan. So, pakinggan niyo po ang aking awit.
pala ang kuya nyo Matthew. Pero ang aking Matthew, di ba sa Bible, double T, ako single pa lang. Single lang ako. Single lang yung T ko. At ako ay sa Tansa Church, ay inyo pong kapatid na iglesia. Pero bago yun, ang aking pong kakantahin, ay nais ko po namang bahagi ng aking pong testimony or patotoo kung paano ang Diyos kumilos sa aking pong buhay. Ako dati ay bata pa lang ako, siguro mas maliit pa sa inyo, ay nakakadalo na ako sa church. Ibig sabihin, bata pa lamang ako, napapakinggan ko na yung salita ng Diyos, yung mga characters sa Bible, kung sino si Jesus. Dati pag tinatanong ako ng aking mga magulang, Nak, sino ba si Jesus? Siyempre, sinasagot ko, siya ang Diyos, siya si Jesus. Ganun lang ang sinasabi ko. Pero natutunan ko sa Sunday school, pinaunawa sa akin na ang Diyos daw ay may personality pa. Parang tayo or ako. Kilala niyo ako sa pangalan na si Matthew, pero hindi niyo alam yung nasa loob ko. Ganun din ang ating Panginoong Jesus. Kaya doon ko naunawaan habang bata pa lamang ako, ay nakilala ko agad ng buong puso ang ating Panginoon. Pero hindi yun yung dahilan na ako ay lumaki ng mabuting bata or mabuting teenager. Ako din ay napunta sa masasamang barkada. Sa dulot nun, meron tayong tinatawag na curiosity or sinasabing parang may hinahanap ka na kasiyahan. Hinarap ko yung kasiyahan na yun sa barkada. Sa tulong ng barkada ay natuto ako magsugal, magsinungaling, magnakaw sa aking mga magulang. Kasi magnakaw, hindi bababa ng 100 kung kumpitin ko sa isang araw para lang makasugal ako. Na umuwi ako ng hating gabi dahil gusto ko kasama yung barkada ko, isang buong mag-araw lang. Tapos ganun na naman. Parang paulit-ulit lang yung buhay ko noon. Pero alam nyo, nagpapasalamat ako dahil ako nga ay lumaki sa pamilya Kristiyano. Nandun pa rin yung gabay ng aking mga magulang na patuloy akong ini-invite sa church. Kaya alam nyo, kayo, mga bata pa lamang tayo, pero ay dapat sundin natin yung ating mga magulang na kung ano yung sabihin nila dahil sila, alam nila kung ano yung mas makakabuti sa ating mga bata. Kaya may tanong ako, sino ba sa inyo ay mahal nyo ang mga magulang nyo? Ayun, mga mahal ang magulang. Sino naman kilala na si Lord ngayon? Ayan, kilala na si Lord. Ngayon, sino naman ang minamahal ang Diyos? Ayan, madaming nagmamahal sa Diyos. Kaya ngayon pong gabi, dahil ang Diyos, siya lang yung kayang makapagbago sa atin at makapagbigay ng higit na kagalakan sa ating pong buhay. Kaya nais ko pong kantahin ngayon pong gabi ay mahal ka ng Diyos.
ako kakanta. So, sinong masaya ngayong gabi? At palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. At pinagtagumpay tayo sa ating gawain ngayong gabi. At nagpapasalamat po ako sa lahat, sa mga taga-Laik, taga-Tansa, taga-Bacoor, yan, mga taga-Cavite City, maging sa Mother Church. Salamat po sa bawat isa. At maging sa mga narito ngayon, mga kabataan, mga taga-Binukawan, sa Lucas Street, sa Bagbag, yan. At maging sa Banawang. At ngayong gabi ay tayo po ay mananalangin sa ating pagtatapos. Tayo po ay tumayong lahat sa ating po pagtatapos. After po ng ating panalangin ay ayusin natin yung ating mga upuan, tapos picture taking muna, tapos ihatid namin kayo. So tayo manalangin, tayo yumukong lahat. At talakpakan natin ang ating Panginoon. Yes, Lord God, ang maraming Diyos na buhay, banal, dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, dahil sa iyo nagtagumpay ang gawain ngayong gabi. Salamat, O God, sa mga patutuo, Panginoon. Salamat sa mga awitin, maging sa makapangyarihang salita mo, Panginoon, na nahayag. Gawin niyo itong pagpapala sa mga kabataang ito. Huwag nakawin ng kaaway, kundi, Lord, maging instrumento ito upang sila po ay tumayo, Panginoon, sa kabanalan, Panginoon, sa kabila ng mundong ito ay nasa kapaligiran, Panginoon, ng kasalanan. Kundi, Lord, dalangin ko, Diyos, balutan niyo po ang bawat kabataang ito, sila'y lumaki na mayroong banal na pagkatakot sa iyo, na gumagawa ng mabuti at ang iyong kalooban, Panginoon. Pagpalain niyo rin ang aming pong pag-uwi. Mamaya, ingatan niyo po ang bawat kabataang ito makarating sa kanya-kanya nilang tahanan na ligtas. Ito po ang aking panalangin sa iyong lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen! Tabi na lang po yung mga upuan, tapos pwesto na dito sa harapan. Yung mga maliliit sa unahan, yung mga taga-Rosario sa likod, yan, yung taga